Tatlong bagay na wag mong gagawin kapag ikaw ay bumisita sa sementeryo sa araw ng mga patay, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Una, wag mong kakausapin yung mga patay. Pangalawa, wag kang hihingi ng mensahe o mga senyales galing sa mga patay. Pangatlo, wag kang hihingi ng tawad o pasasayahin man lang yung mga patay na ito o mga taong yumauna. Dahil itong tatlong ito ay pinagbabawal ng Biblia at madalas ito ginagawa ng mga tao sa araw ng mga patay. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 ay ganito: ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay wala nang nalalaman. Wala rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na ang pag-ibig nila, puot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na at wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. So kaya pala hindi natin dapat kausapin yung mga taong namatay na o yumao na dahil wala na po silang malay sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Yung buhay na tao, alam niyang mamamatay siya, pero yung patay na tao ay wala nang nalalaman patungkol sa mga buhay o patungkol sa ating mga nabubuhay pa. So kahit na ano pang kausap natin sa mga taong yumao na, ay hindi na po nila tayo naiintindihan o naririnig man lang sapagkat ang mga kanilang kaluluwa ay nasa piling at kamay na ng Diyos at sila po ay inaaliw na. Iba na pong mundo yung kanilang ginagalawan, nasa kabilang buhay na po sila. At alam niyo po ba na ang pakikipag-usap sa mga taong patay na ay practice na ginagawa patungkol sa pangkukulam o sa panghuhula na siyang pinagbabawal ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Wala ni isa man sa inyo ang magsusunog ng kanyang anak bilang handog at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Verse 12, kinasusuklaman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. So ito pong pang-espiritista, panggagaway, pangkukulam, pinagbabawal po yan ng Diyos at isa na rin po sa pinagbabawal ng Diyos yung pakikipag-usap sa mga patay. At kung ayaw mong ituring ka ng Diyos na marumi at kasuklam-suklam, wag po natin kakausapin yung mga patay. Sabi naman po ng Isaiah chapter 8 verse 19 ay ganito: kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay sa pamamagitan ng mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon o huwag daw po tayong hihingi ng mensahe galing sa mga patay. Sabi pag ganun dito, hindi ba't dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? So karaniwang ginagawa ng mga tao kapag bumibisita sa mga puntod, kinakausap nila yung mga patay at humihingi sila ng mensahe. Humihingi sila ng proteksyon, na dapat sa Diyos naman talaga humihingi ng proteksyon, humihingi ng mga senyales, humihingi ng tulong na which is hindi po natin dapat ginagawa yan dahil dapat sa Diyos tayo lumalapit. At isa pa po na napansin ko na madalas ginagawa ng mga tao kapag bumibisita sa puntod, humihingi sila ng tawad dun sa taong namatay. Dahil siguro meron sila nagawang kasalanan dun sa taong namatay bago yun mamaalap sa mundong ito. At minsan pinapasaya naman nila, binibigyan nila ng mga alay dun sa puntod, bulaklak, chocolate, pagkain at iba pa. Pero alam nyo, kung babalikan natin sinabi ng mga ngaral ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, wala na po silang nararamdaman. Wala na po silang malay sa mga nangyayari dito sa mundo. At ang nakakalungkot, bakit nung buhay pa, hindi naman po natin ginagawa yan. Hindi natin sila nagagawang bisitahin, pasayahin, o humingi ng tawad. Bakit ginagawa natin ang paghingi ng tawad kung kailan nawala na yung tao? Bakit natin sila pinapasaya kung kailan wala na yung tao? Na which is hindi naman na nila mapapakinabangan yung bulaklak, yung pagkain na inaalay natin kasi nga patay na sila. So mga kapatid, alam kong matagal na po natin itong tradisyon, matagal na po natin itong ginagawa dito sa Pilipinas. At maaaring manibago ka sa mga narinig mo sa akin, pero kung ikaw talaga ay isang tunay na Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo, may mga Bible verse na po ako sa iyong pinakita. Kung talagang Biblia ang pananampalataya mo, susundin mo yung mga napakinggan mo sa video na ito na hindi ko naman salita, kundi salita ng Diyos na siyang dapat nating sundin at pakinggan. So yun lamang ang aking munting paalala sa mga kapwa at katulad ko Kristiyano. I hope na may natutunan po kayo sa video na ito. No offense po. Ako'y mangangaral lamang na salita ng Panginoon. So God bless everyone. Shalom.